Ibarra, kailangan natin magpalitan ng damit upang hindi tayo makita ng mga umabol sa atin. Ngunit paano ka? Ikaw naman ang mapapahamak. Huwag ka na mag-alala sa akin doon, Ibarra. Akala mo siguro hindi kami sentado, Senyor Ibarra. Buenos días a todos ustedes. Ang katalinuhan ng mga siyentista ay gusto kong bigyan ng papuri. Dahil kung wala ang mga ekspertong siyentista ay wala tayong pag-unlad. Kaya kailangan yun pag-aralan ng mga tao rito. Ano pinagsasabi mo? Ang bagal-bagal naman itong bakor? Oo nga, magpigil ka ng side. Karansan lang ang kailangan ng mga maganda ang nilupas. Hindi na dapat sila mag-aral ng siyensya yan. Mali ka, matalinong pag-iisip ang kailangan nito. Ay nako, ikaw ang mali. Iyang dumadaang mga kasko, bangka at balsa ang dahilan kung bakit hindi tayo umuusad. Nakakairita. At iyang mga hindi magsisipaligo at magsisilaban ay nakakasira ng ganda ng kalikasan. Bibilis sana ang takbo nitong bakor-tabo kung walang mga indio sa tabi-tabi ng ilog. Hindi naman yata tama. Tingnan mo ang ilog Pasig. Dapat ito ituwid. Dapat mong gamitin ang utak mo para makalayag ang bapor sa mga liko-likong mabuhangin ilog Pasig. Kaya importante na matuto tayo ng siyensya. Siyensya? Walang silbi. Ang dalayong ito ay pupunta sa kalahating bilis, Kapitan. Kalahating bilis na kahit anong oras. Pagkat tayo maglalayag sa mga palayan, Senyora. Walang disenteng mga lawa sa bansang ito at puro biro ang siyensya na yan. Babagal at babagal lang ang takbo ng bakor-tabo. Problema lamang yan na nangangailangan ng simpleng gawin ka, Senyora. Marapat lamang tayo magupay ng malalim na kanal sa bungangan ng ilog Pasig na maglalabos sa Maynila. At ang mga lupang mahuhupay ay tatambak natin sa dating ilog. Kapag nangyari ito, iyak na mapapabilis ang ating paglalakbay. Isang planong yangki ang naisip mo. Saan ka kukuha na yung pambabayad sa mga manggagawa? Tila yata masyadong magastos at mapaminsala ang iyong panukala. Huwag mo namang dilimahin ito. Madali lang yan. Pagtrabahuin ng mga bilanggo at huwag silang bayaran. Ngunit isa pa sa kanilang bilang, Senyor Simon. Kung pupulangin na ipagawa natin sa taong bayan, ipilit natin ipagawa sa mga kabataan, bata man o matanda. Sa halip na 15 araw, ay gawin natin 3, 4, 5 buwan at pagdalhin natin sila ng sarili nilang pagkain at gamit. Di ba para ito sa bayan? Subalit, Senyor Simon, Huwag ka nang tumutol doon, Custodio. Sa paraan lamang na ito matutupad ang isang mahalagang proyekto na walang gastos. marami ang re-reklamo riyan. Walang magandang ibubunga yan, kundi kaguluhan. Kaguluhan? Nagimagsik ba ang mga taga-Ehipto kahit minsan? Lumaban ba ang mga bilanggong Hudyo kay Tito? Ngunit hindi tayo taga-Ehipto. Ni Hudyo ang mga kaharap mo. Baka magimagsik ang mga Pilipino. Ang panahong tinutukoy niya'y nakalipas na. Hindi na muli maghihimagsik ang bansang ito.
Nagipagsik na sila noon. Ab acto ad pose balay ilation. Sino nagsabing hindi na nila ulit-ulitin ngayon? Hindi. Ang mga nasabi ko na. Padre Sibayla, huwag ka na magtatinis mo. Hindi ba't nasabi mo sa akin, Padre Salve, ang paggamutan sa Los Baños? Sa ganitong sistema rin ito natapos, sa pamumuno ng relihiyoso, sa mando ng latiko, ngunit nagaklas pa ang mga taong bayan? Simon, Hindi. Ang mga nasabi na. Huwag ka na magbulong ng Latin, Padre Sibayla. Para saan pa kayong mga prayle kung maghihimagsik din ang mga taong bayan? Amerikanong mulato, isang Indyong Ingles. Napakawalang utang na loob pagkatapos pirahan ang mga Indyo. Weh! May isang bagay akong imumukay sa inyo. May nais akong panukala na mas payak, kapaki-pakinabang at para sa kaililinis ng lawa. At ano naman ang proyektong ito? Nakita na ba kayo ng itik? Sa iyong palagay, hinuhuli namin iyon sa lawa. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang tinutukoy ko ay tulad ng inaalagaan sa Pasig at Pateros. Alam mo ba kung ano ang kinakain nila? Ngunit ano naman ang kinalaman nito sa proyektong ito? Papag-alagayin ko ng itik ang lahat ng naninirahan sa baybayin ng lawa at makikita ninyo ang palalalimin ng itik ang ilog sa paghahanap ng makakain suso. Ganyan kasimple ang aking panukala. Pahihintulutan po ba niya akong ilathala ang kanyang panukala? Ngunit, Don Custodio, kung ang lahat ng tao sa baybayin ng lawa ay mag-aalaga ng itik, ay dadami ng balot. Nakakadiri, mabuti pantabunan na lang natin ang lawang iyan. Hay nako! Sa kagaling, Senyor Simon, hindi mo nakita ang magagandang tanawin kanina. Sa ibaba, wala akong interes sa mga tanawin. Marami na akong nakita niyan. Ang gusto kong malaman ay yung mga alamat nila. Ano ba ang kwento-kwento ng mga tao dito? Kung sa alamat, ang Ilog Pasig ay mayaman. So narito ang alamat na malapad na bato. Bukod dito, may isa pang alamat na tumutukoy sa isang kuweba. Ito yung alamat ni Doña Jeronima. Alamat ni Doña Jeronima? Interesado ako dyan. Kapitan, ikwento mo nga sa akin yan. Hindi rin ako masyadong si Padre Florentino, Senyor Simon, ang higit nakakalam sa alamat. Paano bang hindi mo alam ang kwentong ito? Halos lahat ng tao ay alam ang kwentong dito. Kahit na, ikwento mo na lang. Interesado na rin ako. Ano ba ang istorya nito? May isang binata raw ang nangako sa isang paraluman na pakakasalan ito. Pero dahil sa labis na pag-aaral ng binata, ang pangako niyang ito ay nawala sa kanyang isipan. Ang dalaga naman ay patuloy pa rin naghihintay sa iniirog niya. Siya ay si Doña Jeronima. Nagulat na lamang siya nang mabalitaan na naging arsobispo na pala ang binata. Nagmamakaawa ang dalaga na siya'y pakasalan upang hindi mapahiya. Nagpagawa ng kuweba ang binata para sa Doña. Dahil sa kanyang karangyaan, gabi-gabing nagkakaroon ng handaan sa kanyang kuweba. Isang araw, umapaw ang tubig sa ilog at pinasok ang kuweba. Kasabay rin ito ang biglang pagkawala ng nasabing Doña. Nilimot na ng panahon ang kwento ni Doña Jeronima at iilan na lamang sa mga mamamayan ang nakakaalala nito. Napakagandang alamat. Napakasentimental. Isusulat ko yan sa pahayagan. Ano sa palagay mo, Padre Salvi? Hindi ba't mas mainam na ipinasok ang Doña sa Beaterio? Halimbawa, doon sa Santa Clara, doon ay pwede niyang dalawin ng Doña na hindi pinaghihinalaan ng mga tao. Sa nasabing monasteryo din, maaring kumpisalin ng arsobispo ang dalaga at magtumulong sa kanya. Hello, mga alamat ang pinag-uusapan natin. Bakit napunta sa kumpisal at tumulong? Bueno, may alam akong isang alamat na talagang walang kalamat-lamat. Sa ganda at walang katapat. Ito yung milagro ni San Nicolas. Tungkol ito sa isang ship na sakay ng isang bangka. Nang dumaan ay sinakyan sa harap ng simbahan at biglang lumabas sa isang demonyo na nakatawang buhaya. Inihampas nito ang mahabang buntot at ikinataob sa bangka. Natakot ang inchik at nagbigkas ng malakas na pangalan ni San Nicolas, kaya naging bato ang buhaya. Pasok na pala tayo sa lawa, Kapitan. Alam mo kung saan dakong lawa napatay ang pilibusterong nagngangalang. Ano nga yun? Ibarra? Navera? O Ibarra? Tumingin kayo roon. Doon nakita si Ibarra na tumalon sa bangka at lumangoy. Sa tuwing lilitaw ang kanyang ulo sa tubig, pinapaulan na siya ng bala. Sa dakong iyon, ang tubig ay nagkulay dugo. Yan ang nangyari. 13 taon na nakalipas. Kaya ang kanyang katawan ay... Sumama sa bangkay ng kanyang ama, Pilibistero. Ano ang nangyayari sa inyo, Senyor Simon? Namumutla kayo yata. Ha ha ha.
Ikaw na isang manglalakbay, nahilo sa isang patak na tubig na ito? Ang lawang ito ay hindi nyo dapat tawagin isang patak lang ng tubig. Ito ay mas malaki pa sa kahit anong lawa sa sisa. Kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng lawa sa Espanya. Marami na ako nakitang marino na nahihilo dito. Isang araw ay nahuli si Thales ng mga tulisan at natalo siya laban sa mga ito. Mama ka naman diba sinasabi kung gusto mo pa mabuhay? Saan niyo ako dadalhin? Saan niyo ako dadalhin? Iha, ano ang iyong problema? Ano na po ang gagawin natin, Lolo? Natakot po ako para kay Itay. Sa tingin ko'y kailangan nating humingi ng tulong sa Gobernador Silio. Ibenta mo ang lahat ng nasa iyo. Sadyang napakalupit sa atin ng tadhana. Paano kung hindi pa ito sapat para pangbayad natin sa mga tulisan? Maaari nang matapos ang palubot natin sa kanila na 2 araw kung hindi ipupugutan na si Itay. Hayaan mo, Iha. Huwag ka mawala ng pag-asa. O siya, mauna na muna ako. May gagawin pa ako roon. Marami ang tumulong sa maglolo. Kabilang dito ay si Hermana Bali. Kamusta ka na, Huli? Kamusta ang iyong ama? May mga problema pa rin po ako sa pangkiyat sa kay Itay. Sa tingin ko, Huli, isang damo muna ng halagang 25 piso ang iyong bahay. At bayaran mo na lamang kapag natapos na ang kaso ng iyong ama. Ngunit hindi ko po ito maaaring gawin. Ito na lang panatili ang pag-aari namin. Siya, sige. Oh, Manong Pensyang, naparito ka ata. Nabalitaan ko ang nangyari kay Yuri. Pautangin kita sa isang kondisyon. Maraming salamat po. Kahit ano ay aking gagawin para sa akin, Itay. Padilbihan ka sa akin bilang katulad. Po? Sige po, pumapayag na po ako. Magaling! Bukas ay mag-umpisa ka na din. Maliwanag ba? Opo, maraming salamat po. Hindi ka na. Mauna na kami din. Sige po. Di nagtagal ay nalaman ito ni Tambyang Selo at lubhan niya itong ikinalungkot. Maging si Huli ay nalungkot sa sinapit ng kanyang pamilya. Lalo na at bukas na ang dating ni Basilio galing Maynila. Kailangan ko ba talagang magpakalila kay Hermana Pensyang? Wala na pong ibang paraan na ko. Kahit busog po ako sa bukas ng karayo may gagawin ko. Kung ilang pong tanging paraan hindi ako may ligtas ko sa Itay sa kamay ng mga tulisan. Pero meron pa siguro. Naisinla ko na po ang lahat ng aking mga alahas. Pwera na lamang sa agos ay binigay sa akin Basilio. Pero kulang pa rin. Ito na lang ang tanging paraan. Kung malalim na ang gabi, matulog ka na. Sige, mauna ka na. Hindi ko na maaaring mahalin si Basilio dahil malalaman niyang mas pinili kong magbusa kaysa ibenta ang lakit niya. Paalam, mahal ko. Si Simon ay nasa barko, sagpang kasama ang 2 niyang tauhan na may bitbit na mga baol na naglalaman ng alahas. Iyan siguro ang pinadalang singsing ni Hannibal matapos ng gera sa Cana. Nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na dating pagmamayari ng mga babae sa Roma. Galing pa yan sa Italia. Tingnan ninyo, nang dahil sa maliit na batong bugaw na ito, maaaring ipatapon ng isang tao ang kanyang kaaway, at maaaring makauwi ang isang tao sa kanyang tahanan, at mabalita ang anak sa kanyang ama. Bumibili po ba kayo ng mga lumang hiyas? Oo naman. Kayo po ba, Kabesang Thales? May naitago po ba kayong alahas? Naipagpili po ng aking anak ang kanyang mga alahas at ang natira naman ay walang humuga. Teka, Kabisang Thales. Nasaan po ang lakit ni Maria Clara? Lakit ni Maria Clara? Opo, isang magandang lakit na may mga diamante at esmeralda.
Nagsuot iyan ng matalik kong kaibigan bago siya pumasok sa monasteryo. Talaga? Ito na yun. Maganda. Magkano ko ipagbibili ito? Nagustuhan ko ang disenyo nito. Pagbibili mo ba ito ng 500 piso? 1,000? 5,000? Pumili kayo. O di kaya naman may gusto niyong ipalit sa mga ilang sa alahas na dala ko. Kung ka masusunod, dito pagbibili ang lakit na iyan. Itatago mo na lamang iyan para maging lalekya sapagkat nananiniwalaan ng marami na si Maria Clara ay mamamatay na sana. Yun din siguro ang dahilan kung bakit ayaw ipagbili mo kunin ang lakit at hindi maging alila. Kung pagbibigyan niyo ako, hihingin ko muna ang permiso ng aking anak. Hintayin niyo po kami. Gabi na at naghihintay pa rin si Simon. Dahil sa pagod ay napikit niya ang mga mata habang nakikita niya si Maria Clara. Nakangiti, suot ang agnos nito. May naglandas na luha sa pisngi ni Simon habang napangiti. Nagising si Simon sa umaga. Nagtaka kung saan ang kanyang revolver. Napatingin siya sa lamesa. May sulat doon kalakip ang agnos ni Maria Clara. Naglakad siya papunta doon at pinasa ang sulat. Patawarin niyo po ako sa kapangahasang ginawa ko. Panalit ko ang inyong revolver sa lakit na pinagmimitian ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Pinapayuhan ko po kayong mag-ingat. Kalulungkot ko kung magkita tayong muli sapagkat matitiyak kong huhulihin namin kayo at ipatutubos sa malaking presyo tulad ng pagbenta sa mga alahas ninyo. Pagbaba ninyo sa hagdan ng bahay ko, makakasiguro kayong hindi na ninyo ako maituturing na isang kaibigan, kundi isang kaaway na dapat pangilagan. Natagpuan ko na rin ng aking taong hinahanap. Napakabay talaga sa akin ang tadhana. Sinesere talaga ako. Simon, halika't sumali ka sa amin. Ano ang naririyan mo? Humihingi po ang mga kabataan ng pahintulot na makapagpatayo ng paaralan ng wikang Kastila. Anong sa palagay niyo? Makatalungan po ang kanilitan. May mga bago na dapat sa isip kung sa napapanahon ng kahilingan. May isa pang tao ako, masama ang layunin ng mga kabataan. May tahimik na pag-aasa, isang paghihimagsit ng sandara at papel. Ang kahilingan ay pinamumunuan ng ilang kabataan. Ikaw. Ang kahilingan ay pinamumunuan ng ilang binata. Si Isagani na pamangkin ni Padre Clementino at isang binata na nagmangalang Makaraig. At isa pang nag-aaral ng medisina, si Basilio. Ganun pala. Itala ang pangalan niya. Ngunit General, hanggang ngayon ay wala pa rin tubong laban sa mga binatang iyan. Ang kanilang kahilingan ay makatulan at dapat nang silang pahintulutan at bawiin ang permiso kung sakaling nahabos. Ngunit ang mga Indio ay hindi nararapat maturo ng Kastila na iyan. Narapat na tayo ang unang magalak ng tagumpay ng mga nag-aaral. Ang bayan ay mangmang at humina pa man. Ngunit bukas ay iba na. Ang kanyang paglakaw ay hindi mapipigil sapagkat minahal nila ang katuwiran. Oo nga. Mga kasama, pagpaliban na natin bukas ang talakayan. Gusto ko na mag-almusal. Kamahalan! Ang dalagang anak ni Cabezon Pares ay nagbalik. Hinihiling na palayain ang kanyang lolo. Hola, Vicente! Kumusta ang mga bakasyon, Placido? Maganda ba? Okay lang naman. Ikaw, maganda rin sa akin. Isipin mo na lang, yung padre sa Tiana ay inibadahan akong magbakasyon sa bayan nila. Kaya pumunta nga ako doon. Chico, ang bait niya. Kilala mo siya, si Padre Camora?
Wala namang magagandang babae doon. Marami ang hinalanan namin. Siya sa gitara pa naman sa bilin ko. Sasabihan kita, Chico, ang saya namin doon. Walang bahay doon ang hindi namin binisita. Natagpuan ko pa nga ang iniibig ni Basilio. Ulan naman itong si Basilio. Ang iniibig niya ay walang alam na Espanyol. Walang pera. Isang katulong sa isang bahay. Mahihiyain pero maganda. May gagawin pa ako. Paalam. Wala naman nakikinig sa inyo. Saragates, mga tampalasan, huwag kang tumingin sa kanila. May kasalupaiha. Opo, tuloy. Ano nangyari sa'yo? Kaya, mabuhuli na tayo sa klase. Sige nga, tara na. Aba! Hoy, tamad! Nakatulog ka na, hindi ka pa nga nakatawag. Tinatawag sa salamin ang lahat ng pinakinis sa bagay na namili ka na narawan sa pamamagitan ng pagkilamsik na liwanag. Ito man ay metalo, kristal. Kung bibigyan niya kita ng pinutol na kahoy, sabihin na natin ng magong na pinakinis na mabuti at pinahilo ng barnis o ng isang pirasong marmol na pinintirahan ng itim at pinakinis din. O isang kasabatse na kasinada ng mga larawan ng mga bagay-bagay sa kanyang harapan. Paano mo mauuli ang mga salamin na banggit? Ang salamin kamagong at kasama ng salamin kahoy. Ang salamin kamagong ay kasama ng salamin kahoy. Ang kahoy ay punong kahoy tulad ng mangga at santol. Alam ko nito, sagutin mo ang tanong ko. Aram! Ikaw, huli ka na nga sa klase, nag-iingay ka pa. Hindi ka na tinatanong, ngunit nais mo sagipin ng iba. Anong pangalan mo? Placedo po. Placedo Tenten. Ngunit dapat na araw pa lamang po akong lumilipan. Sa tuwing lilipan ka ng isang araw, 5 ang katumbas. Kapag lumipan ka pa ng isa, ay lalabag ka na. Mamarkahan pa ng isang guhit dahil hindi mo alam ang leksyon na yun. Kung lalagyan po ninyo ng guhit ang pangalan ko dahil hindi ko alam ang leksyon, ay dapat tanggalin ang guhit na hindi ko pagdala sa class ngayon. Aba? At bakit? Hindi ko po maisip kung paano ang wala rito ay makakapagulat sa leksyon. Hindi mo ba alam na ang isa ay maaaring magsabay na magkulang sa pagpasok at di pagkalam ng leksyon? Iyan ay iyong pagliban ay nangangahulugan ng karunungan. Ano ang kakapmirom niya ang Pilosopastro? Tama na, Padre. Ilagay niyo na lahat ng guhit na gusto ninyo, pero wala kayong karapatang tapakan ng pagkatao ko. Diyan na kayo matalino at makatarungang profesor. Sa inyo na ang klase ninyo at sa akin ang karangalan ng pagiging Pilipino ko. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Rene at sinabi niya ang nangyari sa Los Baños. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit hinayaan na nila ang kataas-taasang lupon ng paaralang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang sinabi ko kay Padre Rene. Ang sinabi niya ay si Don Custodio, isang kasangguni ng lupon ang magdidesisyon. Ngunit kung hindi sang-ayon si Don Custodio, sinabi ko na iyan kay Padre Rene at sinagot niya ako na malayo na ang aking narating. Nagawa na ang ating kahilingan ng imaiumang sa isang kapasyahan. Kung makukuha natin si Don Custodio sa ating panig, ay makakamit natin ang tagumpay. So, papaanong paraan? 2 paraan ang sinabi sa akin ni Padre Rene. ang inchik na si Quiroga, Ang mananayaw na si Pepay? May isang paraan pa. Maaari tayong lumapit kay Ginoong Pasta. Ang abogadong hinihinga ng payo ni Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking amain. Ang problema lang ay kung paano natin siya lalapitan upang pakaisapan si Don Custodio na paboran tayo. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may kalaguyong isang mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka namang maarte. Isipin mo na lang ang ginawa ang magagawa noon. Kilala ko ang babae, si Matea. Huwag mga Ginoo. Gumamit muna tayo ng mabuting paraan. Ako ang kakausap kay Ginoong Pasta. Kung ako hindi magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Pilaes, sino yung magandang kasama ni Doña Victorina? Si Paulita Gomez, pamangkin niya.
Ang ganda naman ng dalagang iyan. At kasintahan ko siya ng estudyante ko. Ako si Mr. Leeds, Senyores and Senyora. Sa isang salita, ako'y magbibigay buhay gamit ang abong ito. At kaya, makikipag-usap sa isang taong may kaalaman sa mga nakalipas na, sa mga nangyayari ngayon at sa mga hinaharap. Demel! Speaks! Sabihin mo ang mga tao kung sino ka talaga. Ako si Ibutis, ipinanganak sa Amasis. Galing ako sa paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persia. Sa pagdaan ko sa Babylonia, may isang lihim ako natuklasan. Sa takot nila na itinag ko ang kanilang lihim, ay kisangkapan nila ang isang batang saserdote. Paano ko ipinahamak ng batang saserdote? Umibig ako sa isang anak ng saserdote. Ang batang saserdote ng Abidos ay umibig din dito. Gumawa ito ng kaguluhan at ako ang idiniin na may kasalanan. Ikinulong ako, ngunit tumakas at nagpunta sa lawa ng Morris. Pero doon ay pinatay ako. Nabigyan ako ng pagkataong bangunin ang kaluluwa. Naririto ako upang isigaw sa lahat ang mamamatay taong naglibing sa akin sa hukay. Ang taong lumabastangan sa aking kasintahan. Mamamatay taong alagad ng demonyo, kademonyohan! Wag! Hindi ako! Hindi ako! Oh, ikaw, Quran, na may maitim na budhi! Ikaw na magparatang sa kapwa! Ikaw na lumabastangan sa Diyos! Ikaw na pumatay sa kapwa! Pinatayin mo ang dalaga! Pinatayin mo siya! Pinatayin mo! Pinatayin mo ang dalaga! Patakot! Buhay pa siya! Buhay mo nga! Huwag ka! Kamusta na si Tita Tiago? Mapo ka muna, Dulcinea. Hindi na lang ka ng puso. Wala na rin siyang ganang kumain. Tuluyan ang kumalat ang laso sa kanyang katawan. Parang Pilipinas. Habang tumatagal, lalong humihina. Napansin kong di mo binabasa ang librong ibinigay ko sa iyo. Wala kang pagmamahal sa bayan. Senyor, Huwag na. Sa isang oras na lamang ay magsisimula ng humagsikan. Wala mang universidad at mag-aaral na magpapahirap. Naparito ako sa dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng mga api o sa panig ng iyong bayan. hindi ko po alam. Magpasya ka. Ano ang narapat ko ba? Pamunuan mo ang isang pangkat. At sa lakayin ninyo, kumpleto ng Santa Clara. At doon na ilabasin niyo ang babaeng nagmamalang Maria Clara. Senyor. Sino na po kayo? Patay na po si Maria Clara. Patay na? Hindi totoo yan. Umanan siya ng ika-anim ng gabi. Hindi. Kasi nangalingan yan. Boy pa siya. Boy pa si Maria Clara. Ililigtas ko pa siya. Nagkaroon ako ng dito. Iba na po kayo. Ang sabihin mo sa akin ng lahat. Narito ang sulat. Pag-isay. Ay pinakapabot ang pag-ibig. Ang dahil ko sa kanila. Kaya nangyayon kapitan pa. Namatay siya nang hindi mo lang kami nagkikita. Hindi niya malawala na nagwala ko dahil sa kanya. Hindi ito maaari. Senyor! Kaawa-awang tao, labis siyang naghirap. Ang ganda ng gabi ngayon. Bitawan mo to. Masarap maglakad sa ilalim ng buwan. Kung sana lang. Hoy! Ano nang balita sa pinapahanap ko sa'yo, Isagal? Wala pa kang nakapagbalita sa akin tungkol sa mga tao. Ipaalam mo lamang sa kanya na ipahanap ko siya sa mga Guardia Civil. Buhay man o patay, ay gusto ko siyang makita. Sapagkat kailangang maghintay ng 10 taon ng isang tao upang makasal muli. Sino naman po ang maswerteng Ginoo? Malas kami.
Anong sinabi mo? Kung sino po ang maswerteng Ginoo. Baka ang katabi ko. Pauminhin, senyora. Wala kaming balita sa asawa niyo. Sagani! Nahulog ang abanico ni Paulita. Sagani, baka mabasa, baka matangay. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap, senyora. Makipag-usap ka na lang kaya kay Juanito. Yun naman talagang gagawin ko. Tara na, Juanito. Samahan mo ako. Pero senyora, Pumunta ka na nga dito. Alis mo ng pamangkin ko. Pwede na tayong dalawa mag-isa. Kagabi, parang hindi mo man lang ako nakita. Tingin ko ako ng tingin sa inyo, ngunit parang lumuluwa ng mata ninyo kakasunod sa mga imbay na katawan ng mga mananayaw. Ipakindot yung pagkabaran. Huwag mo ipasok sa akin ng sito. At wala akong kinalaman sa mga mananayaw na iyan. Gayon, ako ba ang malinaw? Paulita, alam mo namang sa iyo lang ang aking mga mata. Darating ang panahon at lubos na magiging malayo ang Pilipinas. At sa panahong iyon, magiging lubos at kompleto ang aking kaligayahan at mga pangarap. Pangarap. Sinabi ni Tia na laging nalipin ang bayan nito. Paano kung mabigo kayo sa inyong pakikipaglaban? Kung magkatotoo iyan, matutuwa pa rin kami kung may maghahanap sa aming kontrol, sabay ipagmamalaki na dyan inilibing ang aming mga bayani na nagmahal sa aming kalayaan. Langit, Paulita, langit ang aking nadarama. Juanito, iyo, gusto na bang kumain? Hindi po, senyora. Hindi po ako gutom. Hindi gutom? Palagi ka na lang hindi gutom. Halika na, Iya. Uwi na tayo. Masyado ka nang hantad dito. Dahan-dahan, Tia. Paalam sa ganat magandang gabi. 1, 2, 3, go. Amor ka, Astra Eren. Minamahal ka. Hindi kita maabot. Ang mga estudyante ay nagtitipon-tipon sa pansiteria. Bakit hindi pumayag si Don Custodio sa hiling natin? Ewan, hindi naman ito ang unang beses na hindi siya pumayag. Di ba marami siyang mga pambihira? Bakit ayaw niya tayo bigyan ng mga pambihira para sa mabuti naman iyon? Alam niyo ba ang alahero na si Senior Simon ay binugbog ng mga lalaki? Tinanong siya kung sino pero hindi siya umimik. Pagiganti siguro ang iniisip niya. Ang sabi ng iba, mga padre ang gumawa nun. Sa tingin mo, may paki kami sa Simon na yan ngayon? Nandito tayo para kumain at magsaya. Mamaya na ang mga ganyan. Mabutit, nandito ka na. Si Juanito na lang palang kulang. Dapat natin inimbita si Basilio. Mas masaya siguro yun. Bakit si Basilio? Kasi, kung malasing yun, mas maraming limang pwede nating malaman. Ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin dumating si Juanito. Kaya nagsimula na lang silang kumain. Aba, mukhang hindi na dadating si Juanito. Tara, kain tayo. Masarap ang pansit na ito. Ano kayang tawag dito? Pansit lang. Iba yan sa pansit natin kinagisnan. Napakahirap namang tandaan. Para kay Don Custodio, ang panukalang pansit. Kay Padre Irene naman ang Shanghai. At pansit ang para sa bayan. Dahil tulad ng mga inchik, tayo ang tumatangkilik pero sa hirang nakikinabang. Tulad ng ating pamahalan ngayon. Hindi. Ang pansit ang dapat ialay kay Quiroga. Isa sa pinakamapangyarihang tao sa Pilipinas. Dapat eminensya negro kay Simon. Maghinay-hinay kayong mga kaibigan. Posibleng may nagmamasid sa kanila at posible ring may pandinig ang mga dingding. Ibaba ang tinig at mag-ingat sa salitang sasabihin.
Lalabas muna ako upang kunin ang mga iba pang mga pagkain. Lumabas si Pekson at daligaling bumalik. Nakita ko ang paboritong tao ni Padre Sibayla na umalis agad nang mapuna nang makita ko siya. May nagmamasid nga yata sa atin. Pagkatapos kong pumunta ng ospital, ay paparanong kayo na makaraig upang makairam ng pera para sa nalalapit kong pagtatapos sa medisina. Tila at ang kakaiba ang kinikilos sa mga tao. Ginoo, alam mo ba ang planong pag-imagsik ng mga estudyante? Wala akong nalalaman at kinalaman sa iyong sinasabi. Mukhang hindi ito tuloy. Maraming mga estudyante ang nasangkot. Mabuti pang kusunugin mo ang lahat ng kasulatang may gugnayan sa paksa nito upang hindi ka madamay. Salamat. Nasa hapunan ka ba, Kalabi Basilio? Hindi po. Ako'y inanyahan, ngunit hindi ako nakapunta sapagkat pinabantayan ko si Kapitan Tiago. Mabuti na nga rin hindi ka dumalo sa piging. Basilio, pilitin mo lumayo sa mga mag-aaral na may kinalaman sa akademya. Ngayon ngay umuwi ka na at sirain ang mga papeles na maaari makasangkot sa inyo. Kasama po ba si Simon sa napagbintangan? Ang mga tulisan, hindi kasama po ba sa kanila? Puro mag-aaral lamang, panay pagbabala, pagpatay at pagturista sa mga kaya nilalang malapaskin ng mga estudyante. Ganun po ba? Maraming salamat po. Mag-iingat kayo. Sorry. Matutuwa ka, Basilio. Wala na naman tayong klase. Pahinga na naman natin. Magaling, di ba? Bakasyon na. Ano ba ang nangyayari na dapat ikabahala? Dapat ikabahala? Wala naman. Ipapadala lang na tayong lahat sa kulungan. Isinatutuwa mo ba yan? Aba, syempre, walang klase. Di ba dapat na magsaya tayo? Akala ko naman kung bakit siya masaya. Juanito, mabuti at nakita kita. Maupo ka muna. May tatanong lang sana ako sa iyo tungkol sa mga paspil na sinasabi nila. Wala akong kinalaman, Basilio. Alam mo yun. Teka, huminahon ka. Namumutla ka na. Wala akong kinalaman sa mga mag-aaral. Kasapi lamang ako upang gabayan sila. Inosente ako. Tandaan mo, hindi ako kasama sa mga kilos ng kapisanan. Mas mabuti na ang ganito. Dahil sa ganitong paraan ay masusubok natin ang pagmamahal sa bayan, sa Pilipinas. Sa panganib dapat kumaroon dahil naroon ang katimalan. Sino kaya ang mga walang niya sumulat sa mga paskil at tagdikit ng mga iyon sa universidad? Wala tayong pakialam doon. Ang mahalaga kung naiayon iyon sa atin at mabuti ay makasulat doon. Ang ating pagkilos at konsensya ang magtatanggal sa atin sa anumang bintang. Sino po pumunta ka dito? Nais ko po makausap si Makaraig. Ano po ang kanyang kaibigan? Maghintay ka, Injo. Bakit ka na pa rito, Basilio? Nais sana kitang kausapin. Kahanga-hanga. Sa oras ng kapayapaan ay wala ka. Samantalang ngayon? Sino ka, Injo? Basilio po. Mag-aaral ng medisina? Nakatira sa Kalya Analog? Opo. Salamat naman at hindi mo na kami pinahirapang hanapin ka. Darakipin ka rin namin. Wala naman akong ginagawang kasalanan. Bakit ako inyong dadakpin? Huwag ka nang kumalma pa, Basilio. Sa karwahe ko naman tayo sasakay. Ha? Kukwento ko na lang ang nangyari sa gabi ng piging. Muntik lang dumaan ang lugo sa lansala. Mabuti sa pigilan ko ang bakuna. Parang nangungublakatan. Si Basilio, balita ba kayong kanya? Ayaw ko mo. Yung balik na kasama sa mga Nanginginig ang katawan nito at ilang sandali pa ay bumula ang bibig. Patay na. Magandang araw. Natitiyak kong isang magal kung handa ang iyong ihandog, Ginoong Simon. Ganoon nga sana ang aking balak. Ngunit wala ako ng isang malaking lugar na pagdarausan ng isang malaking piging.
Sayang naman pala. Di sana'y kayo na lang nakabili ng bahay ni Kapitan Tiago at hindi na napunta kay Don Timoteo Pelaez ng libre. At ngayon, kakasal na ang kanyang anak na mayamang si Pauloita Gomez? Ganoon talaga. May mga tao talagang swerte. Kung sa bagay, mabuti na rin si Juanito ang kanyang papakasalan kaysa naman sa isang hamak na makatang sa isagali. Marunong rin mag-isip ang babae. Alam niyang hindi niya kaya ang buhay ng mahirap. Patakbo si Basilio sa isang puntod. Napaluhod siya roon at napaiyak. Sino yan? Muli, aking mahal, bakit mo ako iniwan? Nagpunta siya sa kumbento upang hingi ng pagpapalaya sa iyo. Ngunit hindi namin nakalain na iyon pala mawawakas sa kanyang buhay. Muli, mahal ko, huwag mo akong iwan. Kinungo ni Basilio ang bahay ni Simon. Tuloy. Ginoong Simon, isa kong masamang kapatid at anak. Nalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Ngayon, ay puno na ng galit at pag-iinganti ang aking nararamdaman. Kahit noong pilusan, ay hindi ako nakialam. Nabigo sila at ako'y naputong ng walang kasalanan. Ang dahil sa inyo, ako'y narito ngayon sa labas. Ngayon, handa na akong ipaglaban ang ating bayan. Nabigo rin ang kilusan ng dahil sa akin. Purong sulong ang aking mga desisyon. Nang dahil umiibig pa ako noon. Ngayong patay na ang aking puso. Wala nang dahilan para umatras. Pareho na tayo ngayon. Dahil sa iyong tulong ako'y magtatagumpay. Magkakalat ako ng kamatayan sa gitna ng rangya at bango. At ikaw naman ay imumulat ang mga kabataan sa gitna ng dugo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go! Halika, sumama ka sa aking laboratorio. Para saan po ang lampara niya? Hintayin mo. Dinamita? Oo. Ngunit hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang mga kasawiyang naimbak. Mga kagagawang walang katwiran at pinamang api. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas at mapaparusahan ng mga namakasalanang hindi magawang parusahan. Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista. Ilalagay ang mga lamparang ito sa gitna ng handaan. Napakaningning ng liwanag na ibibigay nito. Ngunit pansamantala lang, pagkaraan ng 20 minuto, mawawala ang ilaw ng lampara kapag inayos ang mitya sa sabog ang bomba. Kung gayon, di nyo na po pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok ay lalabas ang mga ibang kinasundo ko noon. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroroonan ng Kabesang Talis, sa Santa Mesa. Sabay-sabay na susugod ang lahat. Magkakagulo ang mga mamayan at naising na rin lumaban. Ikaw ang mga mumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Keruga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulburak. Kami naman ni Kabesang Talis ay susubukang agawin ng tulay. Mamamatay ang lahat ng mahihina, ang lahat ng hindi mga handa. Lahat? Kahit ang mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng Indio, Mestizo, Ichik at mga Kastilang duwag. Kailangan magsimulang muli. Mula sa mga dugang dadanak ay sisibol ng bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan na hindi mo magpapaapi. Tanong na lang ang sasabihin ng mundo sa gagawin natin ito. Pupurihin tayo ng daigdig. Ano nga ba ang aking pakialam? Kung ang mundo ay pupurihin ba tayo o hindi? Bakit purihin natin ang mundo? Kailanman hindi lumingap sa akin. Tama ka. Hintayin niyo ako sa harap ng simbahan ng San Agustin ng 10 ng gabi. Kung gayon, magkita na lang tayo mamaya.
Opo, Padre. At ikaw, Paulita, tinatanggap mo bang maging kabiyak si Juanito? Opo. Pwede na kasi na kami. Nakapaka ng bagong kasal. Kaawa-awa naman si Isagani. Pinasal si Paulita kay Juanito Pelaez. Ang dami palang madadamay na tao sa pagsabog na magaganap mamaya. Hindi dapat sila madamay. Kailangan ko silang iligtas. Papasukin mo ako. Hindi ka maaaring pumasok dito. Tingnan mo nga ang damit mo. Papasukin mo ako. Maraming salamat. Niligtas niya na ang kanyang sarili. Dapat na rin ako umalis. Nakita niya ang pagdating ni Simon dala ang lampara. Kinalabutan bigla si Basilio. Anong ginagawa mo dito? Tara na, Isagani. Umalis na tayo dito. Bakit ka aalis? Puntahan natin siya. Iba na siya bukas. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka muna. Alam para sa loob ay may lamang pulbura na maaaring sumabog anumang oras ngayon. Tara na! Bukas ay iba na siya. Gusto ko siyang makita. Kawan ka ng Diyos. Go. Nakasulat dito, Manny Tesel Pares, Crisostomo Ibarra. Isang biro lang iyan. Hindi magandang biro. Isang pagbabanta mula sa tao matagal nang namayapa. Ituloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang ganyang biro. Hindi kaya nais na tayo patayin lahat? Natitiis niyo ba ang paghihirap, Senyor Simon? Natitiis ko pa, Padre. Anumang oras ay tatalap na ang lasik sa aking katawan. Alam kong hindi magtatagal ay darating na ang aking walang hanggang kapayapaan. Diyos ko, napatalikod lang ako ng sandali. Ubus na ang laman ng botelya. Wala nang lunas. Bago mag-alas 8 ay dadakpin rin nila ako dito ng buhay patay. Pero hindi ako papayag na dadakpin nila ako ng buhay. Tungkol ko, bakit kailangan mangyari ito? Huwag kayong matakot. Ang nagawa ay nagawa niya. Malalim na ang gabi. Nais kong ilahad sa inyo ang aking hingin. Pero bago yan, may gusto muna akong itanong sa inyo. Ano yun, Senyor Simon? Itanong maglilinawin ko. Totoo ba na may isang dakilang Diyos na gumagabay sa kapalaran ng isang sangkatauhan? Madami pa akong naibigay sa inyo, Senyor Simon. May morpina, may chloroformo. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Malapit na ang saglit ng aking pamamahalan. Padre, tulungan mo ako. Ayokong mamatay na may dalang kasalanan. Tutawarin ka ng Diyos, anak. Tandaan mong alam mo ba't na may kahinaan tayong humihila sa ating pagod. Subalit ang Panginoong ating ay Panginoong nakatunghay sa mga krus na ating ginagawa rito sa material na sandaigdigang ating ginagawa. Tinatanggap ko ang paliwanag. Kasalanan ako, Padre. Pero bakit ako ang pinaparusahan at hindi ang mga masasamang namamahalan na walang dulot kundi kasamaan? Bakit nagbingi-bingi-bingihan ang tinutukoy ninyo Diyos sa malakas na hinaing ng mga inaalitin? Bakit nagbubulag-bulagan siya sa hirap na dinaranas ng mga pinarusuhan sa loob at labas ng mga kulungan? Kailangan makaranas ng paghihirap ang mga karapat-dapat, Senyor Simon. Kung gayon, anong nararapat gawin? Magtiis at gumawa. Kung ganyan ang kalaking hinihingi ng Diyos sa tao at hindi makakaasa sa kasalukuyan at nag-aalinlangan sa hinaharap, magtiis at gumawa. Anong klaseng Diyos iyan? Isang Diyos na makatarungan, Senyor Simon. Nasaan ang mga kabataang naghahangad ng kanilang ginituang panahon na kanilang pangarap kasigasihan na ikakabuti ng bayan? Nasaan ang mga kabataang magbubuwis ng buhay upang mabayaran ng gayong karamihang kahihiyan, ng gayong maraming krimen? Malinis at walang dungis ang buhay na kailangang alay upang ang handog ay
maging karapat-dapat. Nasa na kayo? Kabataang may mga pusong pinag-iinit ng layuning makapag-ambag sa lalong ikapagdalakila ng sangkapuluan. Maliging ka nawa sa kayandiman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng mga tao para sa isang barangal mong hangalan, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinakpunan ng halog. Ang kayamanan ay ugat ng lahat ng kasamaan.